Okay mga kabards, mga kaibigan, pag-usapan po natin tong viral video na to. Okay, so ang context nito, itong lalaki na to, ng shoplift to sa 7-Eleven. Okay. So yan yung initial context and panonoodin natin yung part ng video na to kasi hindi ko pwedeng ipakita yung mga brutal na part. Okay, let's go. Dito mabarilin kita! Dito mabarilin kita! Dito mabarilin kita! Okay, so Ano? okay. So hindi na natin ipa-play yung karuktong nito. Kasi nga ang mangyayari dito, etong naka-black ay sinakal itong lalaki na to. And hanggang sa mag-pass out yung lalaki kasi nga yung carotid artery dito, pag chinoke hold mo yun, mahimatayin ka yun yung first kasi nga makakat yung oxygen sa brain. So ang response ng katawan mo is to lose consciousness. Okay, so kung nakikita nyo sa MMA, di ba, pagka nahuli sila sa rear naked chokehold, which is yung hold na ginawa niya, tatawa ko talaga dito eh. Makikita nyo na mabilis mag-tap out yung tao. So ang nangyari dito, ang rear naked chokehold niya kasi hindi naman nanlaban yung lalaki, pero ayaw pa rin niyang palagan. So ang ginawa niya ay chinok niya hanggang sa himatayin ng lalaki. Okay? So, may bali-balita na, well, according to the rumor mill, patay na daw yung lalaki. Yan yung i-verify natin dito sa video na to. Okay? So, ano ba yung nangyari after niyan? Siyempre, ngayon muna, pag-usapan natin yung mga, kasi nung isang araw kasi, kausap ko yung isa sa mga lawyers ko sa isang case ko. And napag-usapan nga namin itong viral video na to. Kasi during that time, wala kaming cellphone nun. Pero alam namin na nangyari to. Ang bali-balita nun kasi namatay yung lalaki. So, ang ine-explain niya sa akin kasi, dapat commensurate yung force na i-apply mo. Yan. Google nyo na lang yung ibig sabihin yan. Pero, ang in simpler terms, dapat proportional yung ilalabas mo na force dun sa taong may ginawang hindi kaaya-aya. Halimbawa, dito. Okay? Dito kasi, makikita nyo, tumigil na yung lalaki. Sumuko na siya. Diba? And sinasabi niya na tama na. Okay? So, hindi mo na kailangan magbigay ng lethal force. Kasi nga, yung pagpananakal, it's going to kill someone. Of course, we know this from not just experience but because we know a little bit of science when it comes to chokeholds, diba? So dapat commensurate yung ibibigay mo and kakasuhan ka ng something na hindi mo gusto kapag hindi commensurate yung ginawa mo. So ano ba dapat yung gagawin diyan? And kasi natutuwa ako dito sa conversation na to kasi it enlightens me about dun sa mga nangyayari sa social media. Halimbawa, may nahuli na snatcher. Okay, pag nahuli na yung snatcher, tapos hindi na nakakapalag, huwag mo nang bugbugin. Kasi, once bugbugin mo yon at mapatay mo yon, kakasuhan ka. So, ibig sabihin, limitahan mo lang sa pagpigil doon sa snatcher yung ginawa mo kasi nga ito yung tinatawag na hot pursuit tapos kaya fiscal, di ba, natututo tayo ng mga about sa batas. Ang problema kasi nangyayari to sa totoong buhay, that's why we have to know this, diba? So dapat pagpigil mo, wag mo nang sasaktan. Okay, kung napigilan niya na huminto na yung lalaki, paghawak niyang ganun mukhang gutom kaya siguro nagkakaw. Antayin niyo na lang yung police mag-arrive, tapos yung police naman ang magbubuk at magpoproseso dito sa lalaki. Di ba? So, yung kaalaman na yan, napaka-basic niyan. Ibig sabihin, hindi yan mahirap intindihin. Lahat tayo ay naiintindihan yan. In fact, pag tinignan mo yung initial finding ng initial reactions ng internet dito, maraming nagagalit yung sa lalaki. Kasi hindi naman yung lalaban. O see, di ba? Ewan ko sa inyo kasi alam ko kasi na merong presidente na lahat na lang ng addict puno ay nanlalaban. Kasi nakita nyo, ganyan-ganyan yung idea na nanlalaban. Tapos kayo, naawa kayo dun sa tao kasi nakita nyo. Kasi alam nyo mali. Alam nyo sa konsensya nyo na mali. So, di ba? Kaso, ang nangyayari dito sa Pilipinas, nagpo-perpetuate yung
yung tinatawag na impunity, di ba? So kayo okay lang, may ginawa namang masama, dapat talaga todasin yan, okay lang yung ginawa ni Kuya. Of course not, mali pa rin yun. Dapat sakto lang yung gagawin mo. Kung napatigil mo na, itigil mo na, di ba? Now, anong nangyari kay Kuya? Patay ba o buhay? Drum roll please. Ito yung suspense build out. Actually, etong insidente na to ay nangyari noong 2024. Last year pa to. Pero ngayon lang nag-viral. Lo and behold, buhay si Kuya. Ayun na, buhay siya. Ayan, ito yung siguro ito yung after the fact na nangyari kasi kapo-post lang nito around an hour ago. And napabalita na nga na nabuhay si Kuya. Nakasuhan na rin yung security guard, hindi kasi siya police eh. Security guard siya. Yun nga, hindi kasi commensurate yung force na in-apply niya yung sa tao kasi nagmamakaawa na yung tao eh, tigil na daw. So, ang nangyari, pinasuhan siya and malamang wala nang trabaho ngayon. That's the point mga kamats, mga kaibigan. That's why you have to understand these things kasi nga it happens in real life. Di ba? Ilang beses siguro ilan sa inyo yung may nakitang nahuling snatcher tapos biglang ginugulpe. Be the person na umaawat dun sa mga nanggugulpe. Kasi pag napatay nila yung ginugulpe, kaso yun, di ba? Makuoblo sila, di ba? Hindi na kayo iba sa kriminal kung gumagawa kayo ng kriminal. Diba? So, alam mo yun. Make sure na commensurate yung force or proportional yung force na i-apply mo dun sa tao if may ginagawa siyang hindi maganda. Diba? Kung wala namang ginagawa, hindi, kung kunyari, sumuko na, hindi, antay na lang kayo ng pulis. Sabi mo, ware, huwag kang tatakbo, tatawag tayo ng pulis. Pag tumakbo, hindi doon titigilan. Kasi nga, alam nyo na may ginawa siyang mali nang snap siya. Diba? So, that's the point here. So, syempre, hindi yun yung pinunta natin dito. Kasi kung gaano sila nakaawa dito, kasi ang daming angry reacts dito naman, puro haha reacts. Alam mo, ang fickle-minded talaga ng internet. You can never satisfy everyone. You can never make everyone happy talaga dito sa internet. Diba? Kasi, dito sa, ayan, sabi ni Benji Real, buhay pa, pakalimutan. Laro, sinakal ka na, pinatay ka pa sa Rockmed, tapos malas magnanakaw talaga. Mga trip. Scary yan. Nagmating ulit. Kasi alam ng tao na patay na. Hindi nga kasi, actually, in fairness naman, isang netizens ang nag-post ito just to defeat the fake news. Diba? Sabi ni Kate Concepcion, ang lakas. Ang lakas naman talaga buhay. Kita mo, yung leeg niya, malakas, di ba? Sana all. Buhay pa pala, be. Laro. Ito, basta ako nakishare lang. Fake news. Siya po ba yung na-headlock? Ay. Hindi ko alam kung anong problema talaga dito sa Pilipinas. Ayan. Sabi ni Gino, OMG, akala ko din Tigris na. Ano ba yan? Buti naman, boy. Well, very good. May batas kasi tayo sa Pilipinas. So, sumunod tayo mga lord. Yun lang yung sa akin dito. Whether sa online yan or offline yan, you can, isipin nyo lang lagi, what if sa akin mangyayari to, diba? Or kakilala mo yung ginugulpe. Minsan talaga, merong sa tingin mo deserve, pero siguro naman hindi to the point na papatayin. Malamang gutom lang yan kasi sa 7-Eleven. Yung bank heist nga sa sa 7-Eleven lang yung heist niya. Matuto tayo magpatawad. Yun lang yung gusto kong yun. Okay, ito. Nag-live yung security guard na sumali dyan. Nakaraang taon daw pala. Ayun nga, buhay na buhay pa. Mga hablot sa ulit. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, basahin nyo na lang yung comment dito. Sinare ko to sa Facebook ko yung may blue check mark. And yun lang naman yung sa akin. Okay, mga lods.